May buntag sa tanan. Kini akong wali gibuhat kini sa akong missionary pastor na si John Alcott. So usa sa mga source niini is sa Tony Evans o nagamit og version na NIRV Bible. Before ta mag-start, let's pray. Lord, salamat sa mga kaayo. Salamat, Lord, sa imong grasya o panalangin kung ikaw ang Diyos ng gamhanan, ikaw ang Diyos ng tagiya sa tanan. Amo ang ginaila ang imong gahom, ikaw Ginoo may magang pataliwala sa matag karon ni kunya. Salamat sa imong pakiguban kanang Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. So happy Sunday sa tanan. Karon atong pagaisgutan ang titulo nga mao ang what is your foundation during a crisis. Nga moabot sa to ang panahon sa to ang kinabuhi igsuon nga doon na tay mga crisis sa to ang pamilya, sa to ang health, doon na tay ginatawag na kalisod, usahay, di ka usahay siguro kundi permanente na ginatawag na money crisis, kwarta nagkrisis mo nagingon nga crisis kay crisis. Doon na po ingon nga failure, na kay gipangandoy, na kay gitawag na nagipangayo sa Ginoo or nakagisugdan unya man na failure siya, or ang imuhang nahibalan niini is kanang ginatawag na wala ka kabalo kung unsa ang solusyon niining tanan. Pero sa tanan nimong ginabuhat na hurot na nimo gamit ang imuhang mga resources. Mo na nga maigsoon sa to ang sitwasyon karon aduna tay ginatawag nga kanay bang mga tawo nga mura siya o kanang nalumos na ba no? Mura siya o kanang drowning or kanang na hapit na sa malumos kay wala man gid siya kawalo kung unsaon niya paglusot o unsaon niya paglingkawas niini nga iyahang sitwasyon. Mo nga karong adlaw ato ang tun-an kaning pulong kaning bersikulo makita kini siya sa John chapter 11 verse 1 to 44. Gihatagan sa Dios kita og kaalam, bahin niini sa panahon nga moabot ang ginatawag ng mga krisis sa atong kinabuhi. Gitagaan tinag kaalam aron kita ma-prepare ug kung moabot ng panahon preparado ta, di ba? Kay ang Dios grabe siya ka maalamon mo igsoon. Tungod kay ang kani nga sitwasyon, kani nga mga krisis moabot gini sa taong kinabuhi. Pasabot mga problema ba? Mga problema sa tong kinabuhi moabot gini siya. Sado pa dili siya maingon nga malikayan nato. Ang atong istorya diri bahin ni siya sa usa ka amigo o family friend ni Jesus Christ nga mao si Lazarus. Ang nahitabo diri si Lazarus is nasakit siya. Nya hapit na siya mamatay. Gamay na nagtinga lang jud. Ambot unsa ka poy sakit ani ni Lazarus basig COVID pag siguro ni wala ta kabalo sa unang panahon. And then ang gibuhat ni Martha ug ni Mary nagbuhat sila og pinakanindot na butang. Pag-abot sa krisis, ang ilaha jung gibuhat is ilang nangayo sila tabang kang Hesus, nangyo sila nga Lord adto dito sa balay og ayuha ang ako ang igsuon. Sa krisis sa atong kinabuhi, pinaka the best nga atong buhaton ang mangayog tabang sa Ginoo. Atong basahon sa John 11 verse 3 ningon sila Lord, ningon sila ang tawo nga imong gihigugma nasakit, referring to Lazarus. So si Lazarus ang iyang istoryahan niya. Sa sa John 11 verse 4 ningon siya nga so sa dihang nadungog kini ni Jesus, when Jesus heard this, ningon siya nga this sickness kani nga sakit will not end in death. Okay, note that word, okay? No, it is for God's glory. God's sons will receive glory because of it. Niya na si Jesus nga, uy, kani nga ayaw ka bala ka. Kini nga sakit dili ni siya magdala siya og kanang death daw or kamatayon, pero tanaw na to sa unahan. Kung dili magdala kini og kahimayaan sa Dios og ang anak sa Dios makadawat kini og himaya tungod niini nga sitwasyon. Kakuyaw ba? Okay. So natay ginatawag na crisis sa tuang kinabuhi. Okay?
O gusto sa Dios nga gikan niya ang mga krisis, mga panghitabo sa itong kinabuhi, nga makadawat siya o kanang or makakuha siya something ni ana or makadawat siya himaya or doon na siya madayig ang iyang pangalan tungod ni ana. O ang pangutana diha sa imong ginaatubang mga krisis karon sa kinabuhi, imo ba siyang tugutan? Imo ba siyang tugutan nga pinaagi ni anang imong ginaatubang karon is makadawat siya og dungog og himaya. Para hindi igsoon. Ang Dios, ginatugutan sa Dios ang mga butang sa ato ang kinabuhi nga dili nato ganahan. Mura ba, di ko ganahan ang Lord. Pero kani nga mga butang nga moabot sa atong kinabuhi, magdala kini og kahimayaan og mabless ta, mapanalanginan ta kung magpadayon ta nga buhaton nato unsa ang tama. Okay? Problema nga maabot sa inyong kinabuhi. Okay, financial man, physical health man, family problem, trabaho problem, even sa eskwela, school problem, module problem. Okay? Dili basta-basta na. With that situation, kung atong tugutan, okay? Atong tugutan nga magapamuhat ang Ginoo, mag-glorify siya, at the same time, ma-bless po ta if the condition this is if we keep doing what is right. Kung unsa ang tama. Padayon ta sa pagpangalagad og salig sa Dios. Atong matun-an ka na igsoon sa kinabuhi nila Martha og ni Lazarus and Mary. So Jesus saying to the sister, your crisis is for the glory of God. Mao na giingon ni Jesus sa igsoon ni Lazarus, si Martha o si Maria, niana siya nga kani inyong sitwasyon karon, kani inyong nahitabo sa inyong kinabuhi para ni sa kahimayaan sa Dios. Kung ikaw mag-pray ka when you're praying, okay? When you're praying about your crisis, mao ni ang pinakanindot nga butang ato ang kanang pag-iampo. Dili ta mag-ampo nga Lord, undanga. Okay? Undangan na ning nagapaghitabo sa kong kinabuhi. Kundi lang pinaka the best nga prayer nga imuhang pagabuhaton sa ding magatubang ka og krisis sa imong kinabuhi is this: Lord, be glorified in my crisis. Mahimaya ka Lord sa ako ang ginaatubang nga mga problema. Ginamahimaya ka Lord sa bisan unsa pa ang magapaghitabo sa ako ang kinabuhi. John 11:15-5 niana dito. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Silang tulo nga gihigugma gid sila ni Ginoong Hesus. So after he heard Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. Ay sa murag conflict man no. Conflict man ang giingon siguro sa Bible, pero dili siya conflict. So niana siya nga Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, pero magadungog niya nga na sakit si Lazarus, imbis nga magdali-dali siya, ang sayang gibuhat, nagpabilin pa siya og kanang dugay-dugay dito. 2 days ang iyahang gipabilin to igsoon. Sige lang kay atuan ni siyang matun-an sa unahan. Padayon ta. Okay. Ano siya nga, kasi Jesus, you were so close, duol lang kayo siya. At 2 days walk away from being there for his family in need. Kaya wala pa man sa unay kuan, wala pa magud sa unay kanang mga motor, may ganit na karon kay mga hayahay na kahit nga mga kaigsuonan karon kay bisan og nagpait pero makapalit jud og kanang motor no. Usahay pa og maglisod inmax ba jud. Pero si Jesus Christ lakaw lang siya, baktas lang siya. So 2 days walk, limang kanang dok adlaw nga lakaw. Layo bugid ay no. But imbis nga magdali-dali sa adto, uy nasakit si Lazarus, nagpaabot siya og 2 days. In John 11:14-35, niya siya nga, Lazarus is dead. Oops. Niya siya sa previous na to nga gibasa nga, this sickness will not end into death. Diri ingon siya nga, Lazarus is dead. Matay si Lazarus. Pero nasa gisumpay igsoon. Sa 15 ningon siya. But your benefit, I am glad I was not there. Now you will believe. Let us go to him.
ang niyana pa si Jesus Christ nga nalipay ko nga wala ko dito. Karon mutuo mo, tara adto ta sa iya. So makuan ka ba no, makasyak ba ang mao nga kuan nga sitwasyon? Sige daw ato ang i-summarize ang sitwasyon. Let's summarize, okay? Duol na lang si Jesus Christ sa nahimutangan ni Lazarus. 2 days walk. Bro, layo-layo gyapon na no. Okay. Pero si Jesus wala dayon sa niadto. Unya sunod si Jesus Christ mingon pagid siya nga nalipay daw siya nga wala siya dito. So, ngano Lord, nganong nalipay man ka paghuman sa maong nga mga sitwasyon. Ang rason niya na is naa dito ison maghatag og himaya o kahimayaan sa Ginoong Dios. Si Martha, okay, kaning si Martha manggod mo ni siya ang ginatawag na baon ba? Sa tanang magsuon, si Martha ang baon. Di ba sa itong magsuon naman si kanang kuya kay baba. Dili ka hilom ba? So sa ilang tulo ka magsuon, si Martha ang baon. Niya na siya sa Ginoo. Ni complain siya, ni reklamo siya. Martha said to Jesus, I wish you had been here. Then my brother would not have died. Lord, namtag naa ka diri Lord ba? Kung naa pa lang gid unta ka, dili gid unta mamatay ang akong igsuon. Sumo ni reklamo ni Martha to Jesus Christ. And then same pod sa gireklamo ni Mary. So igsuon gid ni sila. Nga naman, pareha sila nga mga reklamador. Mary reached the place where Jesus was, and then she saw him. Nakita niya, she fell at his feet. And then she said, mao gyapon, Lord, nang hinaot ba jud ko Lord, nga naa ka diriya kay kung naa pa lang gyud unta ka, dili gyud unta ka mamatay. So same, both sisters said the same thing. I think so, siguro sila is nag-istorya sila bahin kang Ginoong Hesus. Siguro ang ilang ingon mga kita tungod ni tuo mo kita kang Jesus Christ noon, yang ngano wala magit siya ni duol dayon. So ato ang makita dito ang nireklamo sila diha sa Ginoo. So sa diyang reklamo sila sa Ginoo, gibadlong ba sila? Atong tanawon kung gibadlong sila. Okay. Aduna ba diriya, is there anyone here nang gibati nimo who felt like God has disappointed you? Tungod kay sa imong mga prayer, sa imong mga pag-ampo, makaingon ka nga, Lord, asa naman ka Lord? Wala ka gitubag sa Ginoo. Lord, wala ba ka nag-ampi o nag-atiman sa ka? Wala ba ko nimo gitagan? Imuha ba kong ignore lang, Lord? Have you feel like that? Nga sa imong prayer ba? For how many years? Grabe mong ampo. How many months? How many days? How many hours? How many minutes? You prayed to the Lord and yet gibati nimo nga mura kag na-disappoint sa Ginoo kay mura kag gipasagdan sa Dios. Mura kag wala pakabana. So maybe the sisters said to this each other, duolo jud kay sila. Pero nganong nipundo pa man si Jesus Christ og 2 days. Nganingon pagid siya, nalipay ko nga nalit ko naulay ko. Pero sa dihang kining duha ka babae nagreklamo, gibadlong ma sila sa dihang nagreklamo sila sa Dios? Wala. Tungod kay kita igsuon sa ato ang prayer, pwede ta nga magpagawa sa atong gibati diya sa Ginoo. We can complain to God. As long ato ning buhaton siya nga ginatawag nga ato siyang nagyap yung respeto ba. Lain mo itong reklamo nga mura o ganang bastos na jud kay ka, di ba? You can complain to God. Lord, akong sitwasyon Ginoo ingon ani. I mean, the Lord will listen to you. Okay. So si Mary, iyang gipagawas ang iyang disappointment o iyang kasakit dito sa kang Ginoong Hesus. So sa tuang prayer, okay ra jud kayo. Kanang ginatawag na honest prayer. You can complain to God. Pero buhaton na ginato ni siya nga ginatawag na respectfully. And then, maminaw po ta. So din natay ampo sa Ginoo, natay reklamo sa Dios, nya human natog ampo, maminaw ta. Di kay magsige ra ta og bagulbol. Dili pod siya maayo nga igsoon. In John 11:22, niingon siya, but I know that even now God will give you anything you ask for. So the foundation, okay, this is Martha, okay? So ang foundation ni Martha, bisan tod nagareklamo siya sa nahitabo siyang igsuon, pero dili mawala ang ginatawag na ang ano tawagan ni kanang
theology ni Martha. Mura ba o kanang founded siya sa ginatawag na excuse me, sa theology or sa bahin sa pagkaalam sa Dios. Kay taliwala siyang reklamo atong mabasa diri nga apanasayod ko Ginoo nga bisan karon pa lang gani kung unsa ang imuhang ipangayoon sa Dios iya kining igahatag. In verse 21, Jesus said, "Jesus, I am hurt. I need you and you didn't come." Pero sa paabot sa verse nito, "But even though I feel bad, I still know that you are good. I know you have all power. I know you can raise my brother." Then Martha did not allow her emotion to take away her theology. Bisan to, nasakitan siya, pero ang iyahang foundation about theology, about her knowledge, ang iyahang kahibalo diya sa Ginoo, ang iyahang natun-an diya sa Bible, sa pulong sa Dios, wala kini siya nagpadala sa iyahang emosyon. Ang uban, pag mag-atubang gani o ginatawag ng mga krisis sa kinabuhi, mawala ang ilahang pagkakristohanon. Mawala ang ilahang ginatawag nga natun-an diya sa Biblia or ang ilahang ginatawag nga nabasa sa Bible. Asa naman ang imong nabasa sa Bible mga igsoon? Sometimes ang itong emosyon ba no mag-overpower sa to ang ginatawag nga naibalan diya sa pulong sa Dios. Mabitan na nga, I always say this one, okay? Let the emotion subside, then you decide. Okay? Emotion. Because emotion is very deceitful. Pag nakakaibuhaton igsoon, ayaw padala sa imong emosyon kay magdala lang na siya og mga pagmahay. If you're happy, kalma. Don't buy anything. Okay? Don't buy anything because you're happy. Kaya basi pag later on, manaka, yung palit na ako ni. And if you're sad, don't do anything. Kaya basi magmahay ka. Do you still know that Jesus is good when you feel bad? Kabalo ba ka nga sa imuhang theology igsoon sa imong nibalan dia sa Dios? Sa imong sitwasyon, nasayod ba ka o imo ba na siyang ginabutang sa imong hunahuna nga bisan og pangit na kaayo ang sitwasyon, bisan ginalain ako ang gibati batok dia sa Dios, pero I know that Jesus is good. Mo ba na imong perminti nga ginaingon nga bagbuhat gihapon og milagro ang Ginoo? Do you still know Jesus is strong when you feel weak? Nga kidang ikaw maluya, kabalo ba ka nga or nasayod ba ka o imo bang gibutang sa imong hunahuna o kasing-kasing nga bisan ikaw og luya na ang Ginoo kusgad, ang Ginoo lig-on o magalig-on sa imo. So, ang iyon ko ikaw, kung gibati nimo karon ang mga sitwasyon, ang mga krisis sa imong kinabuhi, nga murabag wala na kay paglaom, i-istorya ni sa imong kaugalingon, sa imong nahuna o sa imong kasing-kasing. You can repeat after me. It's up to you kung sa imong buhaton. And say this: I am disappointed, but I know what I believe. Say that to yourself. I am disappointed, but I know what I believe. I feel bad, okay? But I know God is good. Say that to yourself. Lain sa kayo. Lain akong gibati, Lord. But I know God is good. And you can say that all the time. I feel weak. Luya kay ko. But I know God is strong. Pagkapinan pa nimo na og kanta. For the Lord is my tower. And He give me the dili tower na power ko. So, imo tong balik-balikon sa imong kagalingon. Kaya kung imo na siyang balik-balikon, igsuon sa imong kinabuhi ug kabalo ka sa imong ginatawag na foundation, you have to be grounded in a good doctrine. When crisis strike, when problems strike, sa diyang naay may tabo sa imong kinabuhi, you have to be grounded in a good doctrine. Tanawan ninyo ng kahoy. Ang kahoy nga na founded iyang gamot lalom kaayo. Okay? Lalom kaayo. Maglisod jud ang hangin ana og tumba. Dili siya basta-basta pag moabot ang bagyo, moabot ang mga kalamidad, ang kahoy magsige ra nag-ana-ana basta kay lalom kaayo siya og gamot if he is founded well. Same po na sa imong igsuon.
You have to know a good theology. Kay kung wala kay balo diha sa Dios, kung wala ka kabaloon sa imong Ginoo nga gialagaran, pag abot sa mga krisis imong kinabuhi, dali lang ka mo surrender, dali lang ka unsa ba, mo give up. But you need more than doctrine and theology. Jesus said to her, your brother will rise again. So gingon na ni Jesus. Martha answered. Kuya kani si Martha ba? Kuya po ni theology si Martha. Bright po ni siya. Siguro cum laude ni siya sa ilang eskwelahan. Kasi yung gingon, in 24. Ningon siya sa 24. I know he will rise again. This will happen when people are raised from the dead on the last day. So kita niyo na, in the previous text nga itong gibasa, ang gingon ni Jesus Christ, nga, kini iyang kamatayon, okay? Dili siya mamatay. Pero, sa diyang niana si Jesus Christ nga, your brother will rise again. Nitubag si Martha, bila kabalo mong ka na Lord, nga imo siyang pagabanhawon sa panahon sa katapusang mga adlaw. Wala siya kasabot, ang ginaistorya ni Jesus Christ is the present, not the future. Lazarus will rise. Martha, yes Lord, and I learned theology. He will rise on the judgment day. I know about that. So kaya nabasa siguro na niya sa Bible. Siguro kamo mga igsoon, kuyaw kayo mo basa diha sa Biblia. Unya, ang atong kahibalo is dili kahibalo nga gikan sa langit. Jesus said to her, ano siya? I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even if they die. Nagatuo ba mo na igsoon? Ha? Nga si Ginoong Hesus, siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Nga kung si kinsa katong magatuo kaniya, mabuhi usab bisan pa og mamatay siya. Mao na ato ang ginapangandos tong kinabuhi igsoon. Kung di ta maapil sa rapture, ug mamatay ta, siyempre kung mamilagruhan po ta na ampo sa tuwa ba no, buhi ta ba no. Pero kung di ta mabuhi, inigbalik sa tong Ginoong Hesus gikan sa langit, pagabanhawon ta pag-usab kadtong mga nagatuo diha sa Ginoo. Because this is the promise from the Lord. Okay. Theology is very important. Okay? Or importante jud kay igsoon nga ang ginatawag na duna kay ginatawag na theology or yun na ni. But doctrine should lead you to a person. If all you have is doctrine, you will have a full brain, but your experience will be empty. Gabi kag mga doktrina. Pero dapat ka na imong doktrina mag-lead na siya sa usa ka katong dito sa usa ka tawo nga mao si Ginoong Hesus. You may know about resurrection's power but never experience it. Because grabe lang ang imong doktrina. Wala jud ka sa ginatawag na kanang kasabot sa langit nun nga kaalam bahin sa pagkabanhaw. Kay si Martha, this is how Marthas understand. This is Martha's theology. Usahay manggod ang atong pagkatawhanon ba, ang atong pagka-bright. Okay, atong i-apply, ato ang ikumpara ang atong panghuna-huna diha sa Ginoo. Dili nato makaya o matugkad igsuon kung unsa ang gihuna-huna sa Dios kumpara sa tao. Sumala pa siya nga, my thought is not your thought, my ways is not my ways, says the Lord. Usay man dara na to ang Ginoo sa tong una Lord, ingon na niya Lord. Gusto nako yun ani ang mahitabo. Milagrohi. Okay? Milagrohi Lord ang ako ang igsuon. Or unsa ba imong kuan? Unsa ba imong ginaampo diha sa Ginoo? So, ang imuhang pagkakuan igsuon, ang imuhang our resurrections come from a person. I am the resurrection. This is from the Lord. So, the written word must always lead you to the living word. So, kanang nagsulat, kanang nabasa nimo sa Bible, dapat mo na magdala sa imuha. Hindi mo na magdala sa imuha dito sa ginatawag na sa word or katong sa Ginoo. Kung kisa ang nagsulat nga mao sa Ginoong Hesus.
So niabot na ba? Have you ever met someone who can quote theologians in Latin but there's no power of God? Nalaba mo na nasugatan na mga igsoon nga kuyaw kayo bersikulo paimuham pa-memorize ang mga bersikulo 100 1,000 ka buok kuyaw kayo bisag kung sa pa nimo pangutana asa makita ni Brad sister makabungat dayon pero diha nimo mabantayan nga sa iyang pag-istorya walay gahom walay kinabuhi nga naman puros lang ka alam puros lang kahibalo wala gid say ginatawag na mura jud og kanang tinuod nga pagsalig o pagtuo sa Dios nga magkaroon siya og ginatawag na kinabuhi nga sa dihang kini iyang i-apply na adjay milagro nga mahitabo. Napa jud extreme, okay? Pero napa jud mas kuyaw. Kung kamo nakakita og mga tao nga kuyaw kaayo mo makamemorize siya sa mga sa Biblia or sa scriptures, mga Greek pa diha nga kuyaw kapistor, mga Greek, mga Hebrew, mga Latin, mga bisag unsa. Pero napa jud mga extreme ingon ani. Muha na siya. I just love Jesus. Yay! Love niya si Jesus, okay. Pero wala say doktrina ni ana. So, ang tanan everything is based on their emotions lang. Yeah, love na ko si Jesus kung lipay siya. Pero kung laing ilang gibati, nag-goal sila, mawala po ng ilang pagtuo sa Ginoo. Kung lipay lang sila, makadawat og panalangin, yeah, I love Jesus. Pero kung dili gani makadawat og mga panalangin or kung ang lain lang gibati na mga problema, mas malingon simba undang tanang simbahan nato. So kinahanglan nimo nga mutuo, mahibal-an kung unsa ang imuhang gituhuan. O kinahanglan nga ang imong ginatuhuan connected ka sa mao nga a person nga kang Jesus Christ to get the power to live what you believe. Kung sa imong gituhuan dapat connected ka diha kang sa Ginoo, kang Jesus Christ, para ang imuhang ginatuhuan, ang imong nahibal-an, dunay ginatawag na usa ka gahom. Some people, ang ubang tao, read the Bible but they don't see Jesus. Basa lang sila. Basa tag Bible kay required man good. Basa lang sila nga basa. Pero wala ginila nakita. Pero wala ginila na nasinati ang kinabuhi nga naa si Ginoong Hesus. Sumala pa sa John chapter 5 verse 39. You study the scripture diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures testify about me. Gani nga mga kasulatan mao ni siya ang nagtestimonyo bahin kang Jesus Christ. Hisgot kini sa mga Pariseyo, mga igsoon nga wala diha nagato kang Ginoong Hesus. The written word must always lead you to the living word. Kung kinsa nagsulat na dapat mo ni magdala sa inyo aron mas mo konekta dito sa ginatawag na nga nagasulat niya nga mao si Jesus Christ. So let's go back to Mary. So she didn't go out and meet Jesus like Martha did. Mary was too disappointed. Wala niya gisugat, parehas kang kuan kang Jesus Christ. So lain pod ang iyahang gibati. Inyo na bang gibati igsoon nga mura mo og kanang nalain sa Ginoo? You are being disappointed by God. Okay? Nya di nakagusto nga storya pa siya or muampo pa siya kay ang imong paminaw unsa man ning Ginoo ay mura man og walay pagpakabana sa kuha. Have you feel that? Imo ba nang gibati igsoon? Makaingon ka nga bahala nang Ginoo di na ko musangpit siya. So si Jesus called her. Our Lord will leave the 99 sheep to find you their friend. So gramo na ang giingon sa Ginoo. So Mary tell Jesus that if you have been here, same reklamo, same complaint to what Martha did. So idea that she and Martha have been discussing. So makita na to nga parehas ra gyud sila giistorya. So sa ato pa si Martha ug si Mary siyempre igsoon sila. Nga gistoryahan na gyud sila mo igsoon. Muna nga sa ato ang pagkakristohanon, careful ta ha. Kinsa nga to ang
ginakaistorya pirmi. Kay sometimes it will influence the way you think, the way you believe. Mao na, isgot man sila. No, si Jesus no, dugay kayo siya ni Hibanong anong nagdugay-dugay siya. In John 11:33 verse 35, Jesus saw her crying. He saw that the Jews who had come along with her were crying also. His spirit became very sad and he was troubled. Jesus wept. Gusto mo nga maka-memorize og pinaka mubo kayo nga bersikulo, memorize John 11:35. Mihilak si Jesus. O di na kay bersikulo diya ngayong gunit-gunitan ni Ison. So si Ginoong Jesus is nihilak siya. At makita diya nga grabe po ang iyang kaluoy, grabe po ang emosyon nga iyang gibati sa diyang nahibalan niya nga si Lazarus namatay. We have a high priest who can feel it when we are weak and hurting. It's in Hebrews chapter 4 verse 15 to 16. We have a high priest who has been tempted in every way, just as we are, but he did not sin. This is referring to Jesus Christ, the high priest. So let us boldly approach God's throne of grace. Then we will receive mercy. We will find grace to help us when we need it. Di lang ta kabalo siguro igsoon mo duol sa grasya sa trono sa Dios. Nga naman, because your theology and your doctrine is just kanang so weak, or maybe lahi ang imuhang doktrina o theology nga imong natun-an. Where did you get your theology, ladies and gentlemen? Kisa ba'y nagtudlo sa imuha? Kisa ba'y imuhang ginatan-aw pirmi o imong ginasumbanan sa imuhang pagtuo? Ato makita diha sa 11:35, niana si Jesus Christ sa mga tao or sa kang Martha, take away the stone. Ablihi. Okay? Ablihi ang lubnganan. Kay sa unang panahon igsoon ang paglubong sa una dili ni parehas karon nga mga high-tech na mga ita nga ay St. Peter na yung mga Davao Memorial nga inig mamatay ang tao, nanay mga kalot lang nga man lubong dito sila is mo sa glangob, mo sila og bato niya. Dako kay nga bato itabo na nila dito. Martha ningon siya, but Lord, Ginoo, kung imo na siyang abrihan, by this time there is a bad smell. Baho na siya Ginoo. Kaya nga naman, Lazarus has been in the tomb for 4 days. Gilubong na siya diha dito. Wala pa man siguro na uso kay ng formalin sa unang panahon. No? So 4 days ka nga mamatay, baho na jud ka na. Jesus, ningon si Jesus, iligid ang bato. Move the stone away. Si Martha, Lord, tagaan ta kag listen about in mortuary science. Baho na siya. Okay? Og miana si Jesus kaniya. Wala ba ka nako maingnan that if you believe, you will see God's glory? Not that, friends. Miana si Jesus kasaya. Wala ba ka nako giingnaan nga kung ikaw mutuo makakita ka sa himaya sa Dios. Nga sa ato pa igsoon, kung ikaw mutuo diha sa Ginoo, makakita ka og mga milagro. Ipadayag sa Dios ang mga butang nga wala pa nimo mahibal-an. Kung mutuo ka una. Unsay requirement first? Aron mga makasinati tang milagros tong kinabuhi, believe first. Mutuot na diha sa Ginoo. Then pagtuo nato, diha na ta makadawat og mga milagro, madawat o makita nato ang himaya sa Dios. Lisod kay na sa ubang tao. Kay ang ubang tao dunay theology or doctrine nga ilang gigunitan. Kini ilang ginatawag na to see is to believe. Pakita sa ako o sa kumutuo. But in Christians, we're different. We believe first and then we will see the result. Mo na ginatawag na true faith igsoon. That how God works. Believe, then see. Tuta o makikita ta sa mga milagro nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Faith always comes before our sight. Mao na ang pagtuo, wala pa ta kakita unsa may tabo sa unahan, but still you believe. Nagtuo jud ta sa Ginoo nga Lord, ikaw gyud naa di kay pagabuhaton sa ako ang mga pagkinabuhi. So how will Martha show her faith? So giyon sa ba ni Martha gipagpakita sa iyang pagtuo diha kang Ginoong Hesus by removing the stone. Okay?
Grabe ang ka-bright ni Martha, Lord, baho na lagi na akong igsoon lagi Ginoo, tada. Pero si Martha has a good theology and doctrine. Bisan pa sa iyang giingon dito siya, okay Lord, sige. Hawa ang bato. So usahay mga igsoon, ang atoang sitwasyon ba, ang atoang ginabati sa atoang hunahuna is kanang lahi sa pamaagi sa Dios. So ako explain sa inyo nga faith is not just thought or feelings. It's an action. Ang pagtuo dili sa kaay mo ako nagtuo jud ko ba gibati jud ako ni. Faith is not just thought or feelings, it is what? It is an action. As we know that in James chapter sa James, sa libro ni James nga, faith without works is dead. So kung ikaw puros lang katuo pero wala kay action pod, patay siya. So sama sa gibuhat ni Martha, okay? So dihang nakita ni Ginoong Hesus ay lang pagtuo na dito lang nahitabo. Even in Mark chapter 2 verse 5 si Jesus niya, Jesus saw their faith. Siguro dili siguro mo ni siya ang nahitabo katong usa ka lalaki good nga nabakol siya nga iyang mga friends gibangagan lang atok and then gihulog nila ang ilahang kanang igsuon and then giayos siya ni Jesus Christ. And then Jesus worked the miracle they needed. Faith first before ta makakita sa milagro. Magtuo sa ta sa Ginoo igsuon, usa nato madawat ang milagro, ang tubag sa Dios sa tuang kinabuhi. Dili kay diha pa ta mutuo, diha pa ta magampo kung naa nay resulta. Wa di may tabo. Dili ka tinuod nga Kristohanon ana igsuon. Faith is acting like it is so. Even when it is not so, in order that it might be so, because God said so. Yawan eh. This is from the preacher Tony Evans Magson. Faith is acting like it is so, even when it is not so, in order that it might be so, because God said so. So ato apa ning Bisayaon, ang pagtuo daw mura daw ingon ani, bisan og dili gyud ingon ani, pero kinahanglan magud nga maingon ani kay niingon man gud ang Ginoo nga ingon ani. Ang Ginoo may nag-ingon ani. Basta kay ang Ginoo na gani mag-ingon igsoon, wala na gyud tay mabuhat ana, di gyud ta kapugong. Ha? Di gyud ta kapugong unsay pagabuhaton sa tuang Ginoo. So you obey by faith even if you don't feel faith. Even if you don't like it, but this faith must be take into action. Di ko ganahan ni. Nakay may tabo. You have to act in faith because faith is not just a feelings, but it is an action. You have to act on it because that is faith. Balag wala ka kakita unsa sa unahan, but you believe that the Lord will do something else. Because faith is not a feeling, it is obedience to Jesus. So Martha told them to move the stone. So diya gipakita ni Martha yang pagtuo. Iligid ninyo ang bato. Og sa pagkaligid sa bato, okay? Nakita dito nga si Ginoong Hesus nag-istorya sila sa Ginoo. Then Jesus looked up. He said, "Father, I thank you for hearing me." So sa ato pa, Jesus had already been praying about this. Si Jesus ug ang Father naghisgot na sila daan. And look what the Lord or the scriptures using this. He's using in a sentence about what? Wala siya nang he said, okay, Father, thank you for hearing me this. Kabalo na daan si Ginoong Hesus o kabalo na siya sa resulta nini tungod kay naghisgot na nagistorya na sila sa Father o sa tong Amahan. So sa atong sitwasyon igsoon, kabalo na daan ang Dios. Unsay tubag ana, kabalo na ang Ginoo kung unsa na siya. Unsay tubag niini tungod kay ang Dios kabalo na sa tanan, walay matago siya.
But I said this for the benefit of people standing here. I said it so they will believe that you sent me. Gibuhat lang ako ni Ginoo, amahan, kay aron nga para sa benepisyo sa tanan nga naa di karon nga nagakita. Maka-witness sila nga sila pod mutuo nga ikaw mo ay nagpadala kanako. Muna ang giingon ni Jesus Christ. Jesus used this crisis to reveal His power to many people. Kita ninyo ang sitwasyon, kaguol, kamatayon, gigamit kato nga krisis sa Ginoo aron mapadayag iyang gahom sa daghang mga katawhan. So sa ato pa ang krisis nga mahitabo sa tong kinabuhi, ang purpose po na igsoon is to reveal the power of God. God had a bigger purpose than just healing Lazarus. Dako kayo o kahimuan o katuyuan ang Dios bahin sa kamatayon ni Lazarus. If you are believing God, yet you don't see an answer, God may be delaying your answer for a greater purpose, for a great purpose. Dugay na kay ka nag-ampo sa mga ginaampo diya sa Ginoo, dugay na ka nag-pray, but nganong gi-delay, nganong gipadugay man ni sa Ginoo, pero kabalo ka naay katuyuan ang Ginoo niini. Nasa'y dakong katuyuan nga nung dugay niya gitubag ang imong mga pag-ampo for His glory. Taliwala sa imong gitubang karon, taliwala sa imong experience, the Lord will what? Use something. Maka gamit siya sa imuha para sa iyang kahimayaan. Taliwala sa imuhang sitwasyon nga gitubag. So, then Jesus called in a loud voice. He said, Lazarus, come out. The dead man come out. His hands and feet were wrapped with strips of linen. A cloth was around his face. And Jesus said to them, take off the clothes he was buried in and let him go. Lazarus had life, but he did not have freedom. He was wrapped like a mummy. Jesus told the people to untie Lazarus. But look at this one, okay? Wala ningon si Jesus Christ nga gawas. Kay kung mingon si gawas diha, kay kung mingon pa si Ginoong Jesus og kuan ingon ana, basig daghan ang nang gawas dito ang gipanglubong. Pero tanawa ang specific na pangalan ang iyang gitawag. Lazarus, come out. So sometimes in our prayer, we need to be specific. Okay? Kay para ang pagtubag sa Ginoo specific po. Dili pwede nga Lord, ikaw ni bahala dito na Lord, dara Lord. No. You have to see this klaro, limpyo kay aron nga kanang matubag ba specific in your prayer. Be specific in your prayer. Lord, I need good health. What kind of good health you want? Okay, kailangan may gipamate. So klarohon nimo, Lord, kinahanglan nako og kanang kaayuhan sa akong panglawas, kinahanglan ako kaayuhan sa akong gibati sa tiil kay sakit, o kinahanglan ako kaayuhan sa akong ulo kay labad. Look at Jesus Christ. Unsa yang gingon, Lazarus, come out. Tungod kay ang gusto sa Dios sa diyang mag-ampo ta, ipaklaro gyud nato unsa tong prayer igsoon. Something may be tying you up even though you have been a new life. Bisan og gitagaan na ka og bagong kinabuhi sa Ginoo pero nakagapos gyapon ka. And so you need some help. Jesus gave Lazarus life, but Jesus did not directly give him freedom. Kaya sa paingon niya nga Lazarus gawas niya, si Lazarus nakaana pa nakasitawa gani nakagapos pa siya nakaana. Muna nga ang nahitabo is ang mga tao iyahang gisugo. There's something that Jesus wants people to untie. So gusto sa Dios di ay mga igsoon nga ang mga tao, ang milagro nga nagapangitabo sa tuang kinabuhi, kinahanglan nga dili lang tanan sa Dios ang trabaho. Kaya pwede sa Dios nga wala tanggal na tungkuan katong gibalot kang Lazarus. Pero sa yang gingon, gisugo niya ang mga tao. Because in miracle, sa milagro igsoon, dapat involved kang tanan. Ikaw mismo, ang ubang tao, dapat involved po ka para mapakita ang milagro sa Dios, makita ang ginatawag na sa imong faith, adunay ginatawag na adunay action. Jesus wants
to give every sinful person in a new life through His blood. Mo ginay gusto sa Ginoo nga tagaan ang tanang mga makasasala nga mga tao bagong kinabuhi pinaagi sa iyang dugo nga gipaagas sa cross. But many times He set people free through His people. So kinsa man unsaon man pagkabalo sa uban, bahin sa kaluwasan sa Ginoo, kun dili pinaagi pud sa mga tao nga iyahang gitagaan og kaluwasan sa unang sa katong sa una pa. So karon nahinangalagad na sila sa Ginoo. So sa ang Ginoo nagapamuhat pinaagi sa iyahang mga katawan diya sa simbahan. Kita mga igsoon maoy mahimong tulay nga ang laing tao nga wala pa nakabalo diya sa Ginoo, wala pa nakasinati sa milagro sa Ginoo, nga sila makabaton pud og kaluwasan ug makasinati sa milagro nga gahom sa atong buhing Dios. That is why God commands every child of God to be an active part of a local church. So dili pwede nga naalang ka diha sa simbahan karon naminaw ka sa live, nagtanaw ka sa live, okay na ko diri kay naano ko sa balay bitaw, nagsimba man gyapon eh. No. Dili na mao igsoon. Ang gusto sa Dios nga mahimo kang aktibo diha sa simbahan so that you can be unwrapped. Luwas tuod ka pero mo ka ginapos gapon ka di ko mo kuan dani, di ko mo gawas sa balay kay mahadlok ko sa kuan kay basig matakdan ko unsa ba? Takdan kag kagid. Sabi makatagot sa imo ha. Gibadbaran ka sa gapos, gibadbaran ka unsay nakagapos sa imuha diha sa imong kinabuhi tungod kay gusto sa Dios kung unsay imong na-experience kadtong mga tawo nga parehas nimo og experience, ikaw pod ang mutabang kanilang badbad sa gapos nga ilahang na silang kinabuhi. Nakagapos sila ba? Naatod sila kaluwasan, gidawat nila sa Ginoong Hesus pero grabe gyapon ang struggle nila sa ilahang kinabuhi. Maglisod gyapon sila. So, it is not God's will for you to just sit here and listen every Sunday. Dili kini kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Nga naalang ka diri pirme, okay, mag-atang ko sa live sa CCC kay magsimba nako or moadto na kog Sunday kay taga Sunday ra magud ni. No, dili na mao ang kabubuton sa Ginoo. Gusto niya nga mahimo kang parte sa pamilya sa Dios. Kung mayon kag part of the family, dapat mag-apil-apil ka unsay trabaho diha sa pamilya. Sige daw, puyo daw kag usa ka pamilya, di ka mag-apil-apil, di ka manghugas, di ka manglungag. Ang imong buhaton kaon tulog lang, di ba ka palayason. Try daw na. He wants you to be unwrapped. Kaya nga naman, He wants you to learn how to unwrap others. Kung unsay nakagapos, gusto sa Dios nga mabadbaran pud ka sa imong gapos. Okay, mabadbaran ka sa imong gapos. Kay aron ikaw pod kabalo ka unsaon nga katong uban nga naglisod pod, nagstruggle sa nakagapos silang kinabuhi katong kay gigapos man ta, ginapos man ta ni Satanas, pero salamat sa Ginoo nga pinaagi siyang dugo, kita usab na nabadbaran sa mga gipanggapos ni Satanas. Ug gusto sa Dios kanay mong experience, imo po nang ma-share dito sa uban. Dili ka imuha lang. Okay na ko, luwas naman ko. Bahala na sila. Dili na mo ay katuyuan sa Ginoo igsoon. So, this unwrapping happens through kaning pagbadbad igsoon, pagbadbad sa mga gapos, sa mga katawhan o sa mga laing tao o sa mga bagong naluwas sa Ginoo. May tabo ni siya pinaagi sa discipleship. So ang discipleship ng igsoon kung unsa ang imuhang natun-an, okay, natun-an diha sa laing tao, sa mga tao nga nag-share sa imuha, imo silang i-disciple about kang Jesus Christ. Imo silang tudloan unsaon pag-ampo, unsaon pagbasa sa Bible, unsaon nga mosalig sa Ginoo, unsaon pag-worship, unsaon pagbuhat og mga ginagmay nga mga butang aron maka-share sila sa Ginoo, unsaon nga ma-involve sila sa ministry. Unsaon nga pwede gani ka lang sa pagkakaroon kuyog-kuyog lang sa ka. Kung dili man ka mahimong evangelist, mahimo lang sa kang ubangelist. Uban-uban ka sa evangelist. Kay kadugay na mahimo man pud ka. Matakdan man pud ka. Tanaw si Martha and Mary. Kung unsay igsoon, mao po lang igsoon. Unsay lang reklamo kang Ginoo, mao po lang reklamo kay naman they're talking to each other. So if you can, kung kinsa imong gusto o gusto ka nga ma-involve sa ka ministry, mo niya kung gusto nga ma-involve ko sa ministry, gusto ko makabalo sa worship din, kuyog ka sa mga maayo kay mo play og mga music. Ayag kuyog sa mga nga orti mong luwa iyabag. Dito jud mo kuyog sa mga kuyaw. Accountability. Checking each other. Okay, Brad, kumusta naman ka, Brad? Okay na ko, Brad. Ikaw, Brad, kumusta naman ka, Brad? Di ko okay, Brad. Oh, Mayra, ay dili day.
Checking each other. Kumusta man, Brad? Kumusta tong prayer? Kumusta tong pagbasa? Kumusta tong pagsimba? Kumusta tong pagpangalagad sa Ginoo? Nga bisan pag dili ta parehas og church, if you sit yourself being accountability for that person. Kana accountability is importante po na nga mamili kag tama nga tao. Okay? Lala naka-istorya pa niya sa lain. That's not accountability at all. Ako, Brad, nag-struggle di ko og inom, Brad ba? Gatataod, i-post na ka sa Facebook. Kini si Brad ko ano atong iampo. Paagay pag-ampo, aron dili libak ba? Ampo na to ni si Brad kuan kay nag-struggle gyapon siya sa inom, inom kayo, 5 kahas, isa ka adlaw, isa ka kahon ng hurot. Grabe. Luoy kay si Brad no. So that is not accountability at all. Accountability is what happened in Vegas, stay in Vegas. Tingnan niyo lang between pila ba? 3 people. Ikaw, ang Diyos, o katong accountability partner nimo. Counseling, part of that. Isa-isa sa tuwa, kinahanglan kitag mga panambagon. Counseling, bisag moingon mo nga, kana siya, pinakakuyaw naman na, kuyaw na kay title, kuyaw kay grado, grabe na, doctorate na. No. We need someone. Kinahanglan kita og mga panambagon. Kinahanglan ta og mga tao nga mudasig sa tuwa. Sunod, confessing of sin to one another. Sipiat kita taga-adlaw. Sipiat ngayong kabaw, 5 ka buktiil. 4 day, sorry. Sipiat na po no. Hindi makasala ta, sumala sa James, confess your sins to one another. And then you can pray, ug maayo ikaw. Muna gingon sa Biblia. Next is, hearing the word, preach. Uminaw ta sa mga pagwali. Sa mga mensahe sa Bible, mga pastor, mga evangelista, mga missionaries, mga basta nag-share sa word of God, nagawali. Let's listen to it because we believe that ang pulong sa Dios dili kini mulabay nga kawang lang. Next is fellowship. Nabay fellowship karon nga may tabo sa migsuon nga nagtan-aw ra ka diha sa Facebook o sa YouTube? No. There's no fellowship at all. Sige, kumusta ta be? Ano ta pag kumusta? Is that fellowship? No. I'm happy. Lipay ko nga nitanaw ka o naminaw ni ini. Pero kung halang ka diya sa iyong balay and then you will say, ay, ano kay? Kuha na to og lesson zone ang maglungag gagamit ang binugha. Kung pobre mo pareha sa kuha sa una. Karon gipadato nako gananan ko Ginoo. Amen. Ang mga naay Ginoo dato. Walang tay kwarta pa. Padala pa sa Ginoo. Hapit na. Kung kamo nagagamit og kahoy binugha, try daw ninyo og lungag nga isar ka buk kahoy. Makalungag ba mo? Kaya kung makalungag mo, kuyaw na kayo mo. Try og lungag, isa lang ka binugha. Basi ka nang binugha, kung ito na si mong mama, ipuspos pa na si mong lungag ka isar ka buk kahoy. Di na pwede. So, tinanglan ka og daghang kahoy. Siguro 3 or 4. Imo nang ana-ana. Aron nga musiga. Keep the flame burning. Same po na sa pagkakristohanon. Fellowship is very important para magpadayon atong pagkainit ng pagpangalagad diya sa Ginoo. In Matthew chapter 10 verse 8, you have received freely, so give freely. So kung magministeryo ta igsoon, libre man na. Gidawat na to ang kaluwasan nga libre, dapat muhatag po ta nga libre. Pagtuon na to sila, dasigon, ampuan, or sa ba? Walihan, libre. Dili ka magpabayad. Pero kung muhatag ayaw balibari kay bawal sa tong relihiyon ang mobalibad sa panalangin. Pero di juga pwede nga mo presyo jud kag ingon ana, ngano man? Gidawat na to ang kaluwasan igsoon libre. Muna nga muhatag ko tawag libre diha sila. Galatians 5:13 ingon siya, my brother and sisters, you are choosing to be free. Serve one another in love. Gusto nato nga malibre, mahimong malaya ang ibang kapatid natin. Serve one another in love. Kaya pwede man ta mag-serve ng walay love. Kape! Lagi itong na-love, no? Kape, Kaon! May love. Tama ng mga loy kayo, no? Sa kanang mga home for the agent pa na. Gipakaon nila mga tigulang pero way love, loy kayo. Sagpaon mga kaon na. May love. Pero
with love. Kauna, alam-alaman pa nato. Nga naman, because we can serve one another with love or without love. But the Galatians says we're mandated, we're commanded to serve one another in love because we're choosing to be free. And we want other people, other sisters and brother in the Lord to be free. Okay, so don't come to church only to bless yourself. Not this one. Alam mo ka ani diri sa church, kaya ron mapanalanginan ka. Ay, kanindot sa worship. Nindot kaayo. Ay, kanindot sa wali. Nindot kaayo. Ganahan ko sa nagwali, ganahan ko sa ganahan ko siyang naong. Don't make the church service become a church selfish. Ganahan lang ka kay madto kay ay na si brother si sister. Mapanalanginan jud ko pag nako sa simbahan. Ug wa ka simbahan, wa ka na panalanginan. Unsa man ang Ginoo naara sa church? Naara dito ang nagpuyo? No. You have to come to serve the Lord and serve His people every day, not just Sunday. Not just not just Wednesday, or not just Friday, but every day. Come to serve the Lord and serve His people. If you believe that your neighbor is God's people, serve them. Nagtuka nga kinitawhana, mahimo kining balaya, kining bayhana, kining tawhana, kining bata, mahimo siyang anak sa Dios, silbihi sila. Of course, pakapiniog with love. Unay purpose sa Ginoo sa ato ang kinabuhigson. Jesus will not always raise the dead. Some prayers will not be answered until we get to heaven. Believe me. Naatay mga prayer igsoon nga dugay na kaayo nga hangtod karon wala pa gyud natubag sa Ginoo. But sometimes it happens hangtod nga siguro matubag na sa Ginoo pag naa na ta sa langit. Dugay na ko nagampo bang mahimo kong naong ni Piolo Pascual. O pag yun nahitabo, Piolo Pacol hinoon. There are prayers igsoon, okay? There are prayers nga sa kadugay-dugay nato nga pagampo. Wa pa gid natubag sa Ginoo. Don't worry about that. That prayer might be answered when we go to heaven. But beside that, bisan pa ni ana, the question is, will you trust God anyway? Bisag wala pa gitubag sa Ginoo imong mga pagampo, musalig pagyapon ka sa Ginoo so. Will you build your life in a good theology and knowing Jesus personally? Imo bang tarungon ang imong theology, ang imong kahibalos na Ginoo, pinaagi sa imong paghimamat, sa imong pagtuon bahin kang Jesus, not by other people but personally to Jesus. Dili ka nang kung sige buhat sa uban, buhat lang po ka, tuo po ka. So, ana ba? Jesus knew that when Lazarus was raised, okay, the Pharisees would even more eager to kill Jesus. So, kabalo si Jesus Christ nga sa iyang pagbanaw kang Lazarus, ang mga Pariseo, kabalo na mo ni mga Pariseo, di ba? Nga mga tao ni sila nga mga relihiyoso kuno, pero gusto sila nga patyo nila si Jesus tungod sa nahitabo. Mana mga igsoon nga sa toang kinabuhi, kinahanglan nato nga tarungon ang atong theology, atong pagtuo diha sa Ginoo. Kaya ang kamatayon usab ni Ginoong Hesus, the result of His death would be that the Son of God would be glorified. Mao na ang resulta sa kamatayon ni Ginoong Hesus mga igsoon. So, sa atuan ang naandan mga igsoon, doon na tayo ginatawag na kalawat. So kung kamo adunay kuan diha na ay kalawat, so pwede mo nga maggamit og juice or wala mo juice, pwede ra tubig. Ang importante ang unsa ang imong gihandom.
sumala diya sa Biblia nga gihandom na to ang kamatayon ni Kristo pinaagi sa iyahang ah, pagsakit dito sa cross, pinaagi sa kalawat or last supper. So kung naamo diha pwede mo nga magkalawat, pero usa na doon ako yung mga questions diri kung English ka, uy, muna yung English, i-post lang ninyo. Ang question is, will you allow God to receive glory from your crisis or do you only want Him to fix it quickly? Sa Bisaya ani, o din ako na translate sa Bisaya, ay sulat lang ninyo, timanan nyo or i-post lang ninyo naman ibalik. Sa number 1 is, imo bang tugutan nga makadawat ang Dios sa himaya gikan sa mga krisis nga nahitabo sa imong kinabuhi, or gusto lang nimo nga dalion og sulbad ni sa Ginoo? Number 2, why doesn't God always fix our problems quickly? Ngano nga dili daw usahay sulbaron dayon sa Dios ang ang ato ang problema nga kanang dali ba quickly. The next is number 3, God gave Lazarus life by miracle healing. How did Lazarus get free from the unwrapping? So ang Dios naghatag og kinabuhi pinaagi sa milagroso nga pagkaayo, o giun sa ni Lazarus nga nahubaran siya gikan sa pagkagapos katong di ba na mummified siya. And then number 1 2 3 4, number 4 is, how does God use people to untie other people? Giun sa daw sa Dios nga gamiton ang laing tao para mabadbaran, mahubadan sa gapuspod ang laing tao. So muna igsoon ang mga pangutana, og salamat sa inyong pagpaminaw. God bless sa tuang tanan.